non-professional driver's license to professional driver's license. Ang tawag dyan, change classification. Magkano ba ang magagasto natin kapag nagpa-change classification tayo? Ano ang mga kailangan at dapat gawin? Ano yung mga requirements na dapat ihanda? May nagtanong po kasi tungkol dito. Sabi niya, "Sir, mag-renew po ako sa November 15. Non-pro ako, gusto ko gawing professional. Magkano po kaya magagastos at anong mga kailangan at dapat gawin?" Bago natin sagutin, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update ka kapag meron akong bagong upload na video. Unang sagutin natin, magkano ba ang possible na magagasto dito sa change classification? Una, renewal fee, 585 pesos. Sabi niya kasi sa tanong niya, magre-renew siya, ibig sabihin, isasabay niya yung renewal niya sa change classification niya. Pwede po yung ganon. Pero kung hindi niya sana isasabay ang change classification niya sa renewal niya, ang babayaran niya dyan, imbes na renewal fee, ay replacement fee na 225 pesos. Pero sinabay na niya yung change classification niya sa renewal niya. Kaya 585 pesos na yan. Mas maganda na yan kasi mas makatipid ka na kapag pinagsabay mo. Pangalawa, application fee, 100 pesos. Pangatlo, change classification fee, 100 pesos. At pangapat, idagdag na natin dito yung medical certificate. Ang medical certificate ay nagre-range yan ng 450 to 600 pesos. Pero kahit sabihin na natin na 550 pesos ang medical certificate. Ngayon, i-add natin lahat. 585 pesos na renewal fee, plus 100 pesos na application fee, plus 100 pesos na change classification fee, at yung 550 pesos na medical certificate. Ang total niyan ay 1,335 pesos. Yun po yung total na magagasto natin dito. 1,335 pesos. Ito naman ang mga kailangan at dapat mong gawin. Una, kailangan mong mag-take ng CDE Online Validation Exam. Saan naman ito o saan ka naman makaka-exam nito? I-open mo lang ang LTMS portal account mo, punta ka doon sa CDE Validation Exam. Click mo lang yan, madadirect ka na doon sa Start Exam, sabi niya dyan. Malalaman mo agad kung pasado ka. Makikita mo din dyan ang certificate mo. I-download mo na rin agad yung certificate mo kasi isa sa mga requirements yan na isasubmit mo doon sa LTO. Pero para sa mga change classification lang ang transaction nila na hindi nyo na isabay yung renewal ninyo, ang transaction nyo lang ay change classification lang, hindi kayo magre-renew, hindi nyo na kailangan mag-take ng CDE Online Validation Exam. Ang CDE Online Validation Exam ay para lang sa renewal yan. Ang exam lang na gagawin ninyo kung change classification lang ang ina-applyan ninyo ay yung automated theoretical exam. Sa LTO na mismo yan, kaya kailangan nyo din mag-review. Pero kung change classification at renewal ang ina-applyan ninyo, kailangan nyong mag-take ng CDE Online Validation Exam at saka automated theoretical exam. Doon na mismo sa LTO yon. Kapag meron ka ng CDE certificate at medical certificate, punta ka na sa pinakamalapit na LTO branch sa iyong lugar. I-process mo na ang renewal plus change classification mo. Yung application for driver's license form or EDL form, hingi ka na lang sa LTO office pagdating mo doon. Pero pwede mo rin naman itong i-download online at i-print mo na. Yun po yung possible na magagasto natin at mga kailangan at dapat natin gawin o ihanda na requirements sa renewal plus change classification.
Ganun lang po kadali mag-apply ng renewal plus change classification. Yung computation natin dyan, hindi eksakto na ganyan mismo ang babayaran ninyo Pwedeng mas mura o mas mahal. Depende po yan kung saang medical clinic kayo kumuha ng medical certificate. Hindi po kasi sila magkakapareho ng presyo niyan. Kaya mas maganda, sobrahan pa rin ninyo ang inyong budget. Para po pala sa mga expired na ang kanilang driver's license, may dagdag din kayo dyan na babayaran yung penalty. Depende kung ilang araw o taon na expired ang inyong driver's license. Para po dito sa renewal ng expired driver's license at kung magkano ang penalty dito, meron na tayong uploaded na video tungkol dyan dito sa aking YouTube channel. Panoorin nyo lang po dito. Sana nasagot ko po ang iyong tanong. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, and God bless. Laging sumunod sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.